What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at for today's video, ito na, very interesting ng ating phone comparison. Phone comparison na rin natin ng Infinix Hot 60 Pro versus the Infinix Hot 60 Pro Plus. Ano kaya ang pinagkaiba? Ano ba ang magandang bilhin? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, magpa-phone comparison tayo between sa dalawang malupet na smartphone today, ang Infinix Hot 60 Pro at Infinix Hot 60 Pro Plus. So marami nagre-request na i-compare natin itong dalawang smartphone na to since hindi po sila nagkakalayo kasi ng specifications and of course yung presyo. At yun nga, ang napili rin natin color, sad to say, pareho silang silver at ito na lang kasi yung available nung bumili tayo ng sale, silver na lang. Pero maganda kasi sa Infinix Hot 60 series, ang gaganda ng color options ngayon, yung mga very fun color sila, na ngayon dito sa ating view products is available na po lahat ng colors ng Infinix Hot 60 Pro series. So again, pag bibili kayo ng bagsak presyo ng mga ito, click nyo na lang tong view products natin dahil matik, mura at bagsak presyo lang po dyan. Pero ano nga muna bang SRP nila? Ang Infinix Hot 60 Pro Plus, meron tong SRP na 8,999 pesos or almost 9,000 pesos for the 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So biruin mo, 9,000 pesos lang to pero very premium siya at ito nga yung pinakamanipis ngayon na entry-level smartphone na pwede nating ma-purchase ngayon sa Philippine market na napakamura pero meron na nga hataw dyan na Tecno Spark 40 Pro. Yon, Pro Plus or Pro lang. Yun, manipis din yun mga ka-J-Vlog. Meron tayong rumors na kasing nipis din ito ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Pero syempre, bibili rin tayo niyan mga ka-J-Vlog. Stay tuned lang. Pero yun, napakanipis lang nitong Hot 60 Pro Plus na meron nga rumors din na kasing nipis niya daw ang iPhone 17 Air. Pero ito kasi is malaki yung battery niya. At pag binili nyo dito sa View Products, itong 60 Pro Plus, nasa around 7,000 to 8,000 pesos lang po itong presyo nito sa online. So below SRP siya. Kaya dyan lang kayo bibili sa ating View Products dahil meron pa mga vouchers na naghihintay sa inyo and of course free shipping pa. Dito naman si Infinix Hot 60 Pro. Yung Infinix Hot 60 Pro meron tong SRP na almost 7,000 pesos for the 8GB 256. Pero pwede nyo ito makuha ng around 6,000 or below 6,000 pesos. Nakuha ko to ng 5,800 nung sale. Kaya napakamura at ang dami talaga nagkaka-interest dito sa dalawang smartphone na to kasi napakaganda ng mga specifications sila sa murang halaga lang. Kaya nag-decide ako i-compare sila sa side by side kasi syempre marami rin mga consumers. Ano ba? Magpo-Pro ba ako or Pro Plus? Almost the same lang naman sila ng specifications. Tapos few thousand of pesos ang kanilang price difference. So syempre dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang mas magandang bilhin dito sa dalawang smartphone na to. Then mga ka-J-Vlog, next gusto ko i-share sa inyo yung mga similarities sila at and of course yung advantages sila sa isa't isa. And syempre, ang Pro Plus po, yung merong mga advantages dito sa Infinix Hot 60 Pro. Pero sasabihin ko na rin yung mga similarities sila. Number one, sa display. Usapang display tayo. Wala po silang pinagkaiba sa specifications ng display. Pareho po silang 1.5K resolution with AMOLED display. Pareho rin sila ng screen size sa 6.78 inches mga ka-J-Vlog at 144Hz refresh rate. Pareho rin sila ng protection na Corning Gorilla Glass i7 protection at pareho rin sila na merong mataas na nits of brightness sa 4500 max na nits of brightness. Ang pinagkaiba lang ng dalawang smartphone na to is of course curved display versus flat display. Marami pa rin magkukonsider ng curved display kasi ito yung parang trademark ng isang premium smartphone before na naka-curved display. Pero again, yung mga flagship ngayon is kinakalimutan na ang curved display at nagpa-flat display na sila, which is marami na rin magpe-prefer ng flat display. Kung ako tatanungin, Lods, ano bang mas prefer mo? Curve or flat? For me, flat ang mas prefer ko, lalo na dito sa Hot 60 Pro kasi napakaliit po ng bezel ng device na to. Ayan, no? Sobrang nipis lang ng bezel niya. Although dito, napaganda rin ng kanyang curve. Hindi siya sobrang naka-curve mga ka-J-Vlog. Very minimal lang naman ang pagka-curve ng Infinix Hot 60 Pro. Pero since ito nung ginamit ko siya, sobrang nipis niya at naka-curve siya, nagkakaroon ako ng accidental touch to be honest. Pag one-handed operation na ganyan, nagkaka-accidental touch ako minsan dito sa gilid ng palm ko. Kaya for me, mas ipi-prefer ko ang flat display. Pero syempre, premium-wise, mas okay pa talaga ang curve display. Next, operating system, pareho silang naka Android 15 at XOS 15, pareho no worries.
And ito, pareho sila ng chipset. So sa chipset is pareho silang naka MediaTek Helio G200 mga ka-J-Vlog. Yun yung isang bago na chipset ngayon ng MediaTek when it comes sa 4G series. At yun yung top of the line kumbaga. Nakapag-download na ako ng mga i-game test natin dito sa mga device na to. Take for example dito sa 60 Pro Plus, magte-test tayo ng Genshin, WoWa, COD, Honor of Kings and Mobile Legends. So stay tuned lang sa mga game test natin dito sa dalawang smartphone na to. Pero yun nga, specs wise, performance wise, pareho sila ng chipset kaya wala silang ganun pinagkaiba sa speed or sa performance dahil pareho rin sila ng RAM at ROM na ma-offer 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So yun, marami nang mas napupusuan siguro ang 60 Pro kasi mas mura siya at pareho lang naman ng specs sa Pro Plus. Next, ito yung pinagkaiba nila, syempre yung design. Yung design ng Pro Plus, dito na tayo ngayon magkakaroon ng advantage. Dahil itong smartphone na to is sobrang nipis mga ka-J-Vlog. Mas manipis pa to sa iPhone 6s Plus na pinakamanipis na iPhone today since hindi pa naman na-release ang 17 Air. And dito naman sa 60 Pro, minamarket din to ni Infinix na manipis. Yes, manipis talaga to at lightweight pero syempre wala pa ring tatalo sa nipis netong 60 Pro Plus. Ayan o, sobrang nipis. Mas manipis pa to sa lapis. At ito yung lamang, of course, sa 60 Pro Plus, yung lightweight, portability, at syempre napakanipis na smartphone. Next mga ka-J-Vlog, yung kanilang camera. So sa camera specs wise, pareho sila. 50 megapixel at mga auxiliary lens lang yung mga yan. So dito tayo pag-uusapan natin yung mga main megapixel nila, which is 50 megapixel. Parehong malinaw in fairness. Pero syempre, ang lamang ng Pro Plus is yung sensor niya. Sony IMX822. Sony IMX822 na sobrang solid mga ka-J-Vlog. Yung camera quality netong 60 Pro Plus. Meron akong mga photo samples dito nung Baguio kami ng asawa ko. Pero in fairness sa Pro, kahit na wala siyang Sony sensor, nakakapaghabol siya ng quality. Ito yung Pro Plus ha. Ito yung Pro Plus, as you can see, sobrang linaw mga idol. Oh. Ang ganda. Biruin mo entry level smartphone na kayang mag-handle ng mga ganyang mga photo samples, sobrang lupit. Pero ito, yung Pro, ang linaw din. Oh, di ba? So, when it comes sa quality, syempre lamang dyan ang Pro Plus, pero humahabol din ang 60 Pro. Oh. So yun lang naman ang advantage niya, naka Sony sensor ang 60 Pro, which is mas better yung camera performance. Pero again, don't get me wrong, napakaganda rin ng camera ng 60 Pro. Pero kung gusto nyo ng mas upgraded, mas level up yung camera performance, syempre Pro Plus is good to go, mas advantage yun. Next is speakers. Dito rin tayo nagkakatalo sa speakers. Ang lamang ng 60 Pro Plus is JBL po ang speaker neto. Ayan o, Sound by JBL. Ayan. Dual series speakers din naman dito sa 60 Pro. Pareho silang loud. Maganda yung sound quality ng both smartphone na to. Pero syempre, mas ma-appreciate natin ang bass quality ng 60 Pro Plus dahil powered to ng JBL. Next, no worries when it comes sa biometrics. Ito nakakatawa, may nag-comment lang. Nakala ko talaga side-mounted fingerprint scanner ito. So, it's my fault. Hindi ko siya further na research. In-display pala to. So, pareho silang in-display fingerprint scanner and pareho silang face unlock. So, yun naman ang malupit dito sa 60 Pro and 60 Pro Plus. Pero ang napansin ko dito sa 60 Pro, I think meron ding one-tap action button din itong si Pro Plus. Let's check kasi dito sa Pro is meron siyang one tap na parang yung parang sa Apple yung merong action button dito. So yun, walang one tap button ang Pro Plus kasi ito yun, meron siyang special button dito sa gilid na wala dito sa Pro Plus. Na yun yung isang maganda dito sa Pro na meron kay isang button dito for shortcut. Dito sa Pro Plus wala siya, pero meron naman dito sa Pro Plus na active halo lighting. Ayan, ito po, umiilaw yung likod na yan, Ewan kung makita sa video. Ibayin natin, iba ba yung color nito? Active halo lighting, ayan, umiilaw siya. I don't know kung makita, ayan, umiilaw. Dito sa Pro is wala siyang halo. Yun, may advantage to, one tap.
Ito naman may advantage dahil meron siyang halo lighting. Yun naman, parang nag-balance din, kumbaga, yung advantage nung 60 Pro at 60 Pro Plus. Next mga ka-J-Vlog, sa battery, pareho sila ng battery, 5,160 mAh. So no worries when it comes sa battery performance ng dalawang devices na to. Pareho rin sila mabilis ang charging rate na 45 watts. Pero may pinagkaiba sila when it comes sa quality ng material na ginamit sa back cover. Fiberglass material po ang likod nito, hindi po to polycarbonate which is plastic. Ito is plastic back, which is yun naman talagang very common sa mga entry-level smartphone. So, kaya ginawa nila tong fiberglass. Syempre, fiberglass is a light material. Kaya yun yung nilagay nila rin dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. So, di ba? Napakagaan neto. Yun talaga yung isang buying factor nyo dito sa smartphone na to. Yung lightweight netong device na to. So, yun mga J-Vlog. So, for yung pinagkaiba ng 60 Pro at 60 Pro Plus. So, syempre, 60 Pro Plus is the advanced version ng 60 Pro. Pero yun nga, specs-wise, hindi sila nagkakalayo, kaya marami pa rin nagugulan between dito sa dalawang smartphone na to. So, again, kung interested kayo, i-click nyo na lang tong view products natin. Mura at bagsak presyo lang dyan yung 60 Pro at 60 Pro Plus.